Okay, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon na patuloy tayong merong kasabikan kahit po minsan mayroong mga alam ko po yung bawat isa po sa atin ay merong mga minsan mga problema na dumarating sa buhay, pero isang bagay ang alam ko po na natutunan sa buhay na to, ang salita po ng Diyos ay bahagi na po ng ating pinakamahalagang bahagi sa ating buhay. Ano po? Okay. Alam ko po habang tumatagal tayo sa pag-aaral ay yung pong tinatawag na pagbabago ng ating kaisipan ay siyang nangyayari. Yung transformation ay nagmumula sa pag-iisip natin. Kaya gano'n na lamang ang sinasabi ng Biblia na mangagbago kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip. Kaya nga po, ngayon po ay balitang-balita na at alam na halos lahat yung maraming nagugulat po dahil sa nangyari sa isang doktor na nagkaroon ng hindi birong sakit sa kabila ng siya po ay masasabi nating dalubhasa sa kalusugan, sa kabila ng wala kang makikitang bisyo sa taong ito at makikita mo sa aura ng kanyang pagkatao na mabait siya, di ba? Gusto niyang mag-share ng makatulong sa maraming mga tao, pero nakakalungkot na dumating sa kanya yung karamdaman na yon. So meaning, mabuti na lamang tayo po ay maliwanag na sa atin na normal na dumarating yung ganong mga bagay sa isang tao. At hindi natin, nung araw kasi nung tayo ay nasa paniniwala pa na yung tinatawag na mix, na meron pang paghatol, di ba? Agad-agad nalalagay sa ating isipan yan. Siguro may ginawa siyang hindi maganda, hindi nakalulugod sa Diyos. Yung parang parusa yun ng Diyos. Ang dali nating maghatol noon. Pero salamat na lang dahil nakalaya tayo doon. Pero isang bagay ang nais ko pong makita ninyo rito is, yun nga po yung iba rin ang magagawa ng salita ng Diyos. Kasi ang tao po, ginagamit din po ng maraming tao yung sinasabi ng Bible sa Proverbs. Mismong ang science at ang mga doktor ang nagsasabi. Ito yan, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Pero kung pag-aaralan ninyo yan, kung uunawain nyo pong magaling yan, yung a broken spirit, yun po yung sa ating taong panloob. Kasi ang isang tao pwedeng maging masayahin sa panlabas, pwedeng akala mo napaka-energetic sa panlabas, pero deep inside is mayroong matinding sugat sa kanyang kaloob-looban. So yun yung dryad. A broken spirit. Di ba? Ibig sabihin, ang pagiging masaya dapat is manatili. Kaya lang, ito nga yung tanong, saan nakapokus yung iyong kaligayahan? Yan. Saan ka humuhugot na para ikaw ay maging masaya? Okay? So makikita natin, sinabi yan sa Proverbs, sabi doon, a broken spirit. So, dahil ang lahat ng tao sa totoo lang po ay mula kay Adam ay nakurap yung spirit. Namatay yung espiritu. Di ba? Yung sabi ng Genesis na nung pinagbabawal na kainin nila yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay dahil sa oras na kainin nila yon ay mamamatay sila. Pero naging maliwanag sa atin na ang namatay ay yung spirit.
Ibig sabihin, nahiwalay sa buhay ng Diyos. Ephesians 4:18. Tingnan po natin yung nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Di ba? Paano ba nagdidilim ang pag-iisip? Kung gagawin mong literal yung nagdilim ang pag-iisip, pwedeng wala sa katinuan. Pag in-apply mo sa physical aspect, hindi matino, magulo isip, hindi po eh. Ang madilim na isip dyan ay yung nahiwalay sa buhay ng Diyos. Ganito po talaga kaganda yung ngayon yung ating natutunan na the Bible interpret itself. Yung connection, hindi ka maliligaw. Di ba? Tapos sabi doon sa nahiwalay sa buhay ng Diyos, kahit ang isang tao pala, masabi natin na matino. Matino in the sense na maayos siyang tao, hindi siya toxic, very productive siya. Pag sinabing very productive, saang aspeto ng siya magiging productive? Halimbawa, sa pamumuhay, sa pangkabuhayan, sa kalusugan, and even sa social life niya, sa pakikisalamuhan niya, is very productive siya. Pero, pag kinuha mo talaga yung tunay na kahulugan na sino yung hiwalay sa Diyos, dahil sa kahangalang nasa kanila. Ano yung kahangalan? Ignorance. Having the understanding darkened. Di ba? Ibig sabihin, wala ba siyang pangunawa? Hindi, ang tinutukoy dyan, yung patungkol sa mga bagay ng Diyos. Kasi, dahil sa Diyos, alienated ang kanyang buhay. Being alienated, hiwalay from the life of God. So, kailangan mong tuklasin paano nakokonek ang tao sa buhay ng Diyos. Dahil ba mabait siya? Dahil ba siya ay matulungin sa kanyang kapwa? Hindi ba pwedeng sirain yung sinasabi ng Bible na, not by your good works, lest anyone should boast. No, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, para ang sino man ay huwag magmapuri. Ibig sabihin, nagmamayabang siya hindi sa tao. Kasi nga, pwede siyang maging mabait sa ibang tao Pwede siyang maging mapagpakumbaba sa ibang tao. Pero ano yung tinutukoy na alienated from the life of God? At sabi diyan, ignorance. Yun po yung makikita nating susi. Ignorance, that is yung kamangmangan or sa Tagalog ginawang kahangalan Walang alam, walang pagkaunawa. Yun yung understanding darkened. Having the understanding darkened. Sa ibang salin yan, corrupted yung mind. Diba? Na-corrupt yung mind. Nagdilim ang kanilang isipan. Na-corrupt yung isipan. Walang alam sa mga bagay. Ignorance. Walang alam sa mga bagay ng Diyos. Diba? So, makukuha natin yung ibig sabihin noong mga tao na even they are productive sa aspeto ng pampisikal, pero hiwalay pa rin sila sa Diyos. At dahil yung kanilang espiritu ay patay. Diba? So meaning, ganun po kalaki ang role o importansya, kahalagahan, nung ikaw ay nakakonek sa Diyos. Diba? At ang mabuting balita sa atin ay nakakonek ka sa Diyos kapag nagliwanag sa iyo yung gospel. Yung mabuting balita na ginawa ng Diyos, yung salita ng Diyos is maliwanag sa iyo. At kapag tayo ay nagkaroon ng tinatawag, kaya nga ang panalangin natin palagi, ako as a mentor, bagaman tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos, pero siyempre naglalagay ang Diyos ng isang medyo parang sa pamilya, andun yung patnubay ng magulang, mga nakatatandang kapatid, yung mas maunang nakakaalam, and then sila yung nagiging parang guide doon sa mga nakababata, nagtuturo para doon sa mga wala pang masyadong alam. Ang panalangin natin, ang ninanasa ng mga naglilingkod sa Diyos or mga mentor is yung
panalangin nila na yung magpatuloy yung pagnanasa, yung sabi diyan, desiring that we continue to have the desire. Nagnanasa na yung magpatuloy daw yung pagkasabik, pagnanasa, pagkauhaw, pagmamalasakit, pagmamahal, magkaroon sila ng appetite. Ano niyo yung appetite? Yung gana. Kumbaga sa pagkain, pag ang isang tao ay may kaloob ng gana sa pagkain, kahit na yung ang ulam ay simple lang, abay pag magana ang isang tao, malakas kumain, di ba? Magana. Pero in the spirit, sa pagkilala sa Diyos, sa pag-unawa sa Diyos, yung lagi kang sabik, uhaw, gutom. Kung merong mga naa-addict, no? Merong addict sa ganitong bagay, di ba? Laging hinahanap. Dapat ang mga born again, ang isang ebidensya na ang isang tao ay born again, pinanganak siya sa Espiritu, nagkakaroon siya ng mga pagnanasa sa mga bagay na espiritual. Kasi alam natin, in reality, yung mga ina-advertise na 3-in-1 coffee, tapos nakalagay doon ay sugar-free, ganyan, ay talagang sugar-free nga ba? Mabuti nga ba talaga sa kalusugan? Real talk, no? Tapos uupakan niya yung, tingnan natin, pinapakita niya yung mga kape na 3-in-1, yung mga popular, no? Kaya lang ginagawa niyang blurred kasi makikita yung brand bawal na yon, di ba? So, tapos palilinawin niya yung ingredients, no? Na mayroon pala ding glucose, mga syrup na makakapagpataas din ng iyong sugar, lalo na sa mga diabetic. So, sabi, real talk lang. So, ibig sabihin, marami tayong nadadaya ng mga advertisement na hindi naman pala talaga totoo. Alam niyo, ang tao mahilig dun sa ano ba talaga ang totoo. Sabi ko nga, ang taas na antas ng katotohanan, halimbawa kagaya niyan, a broken spirit dry at the bones. Ang tao, para i-apply niya sa kanyang buhay, mag-relax tayo, mag-enjoy tayo, huwag kang pumoko sa mga problema, huwag kang pumukos, try mong i-ignore yung mga nakaka-stress, nakaka-pressure. Yeah? Ganyan ang tao, di ba? Mahusay siyang gumawa ng paraan para makuha niya yung makabubuti sa kanya. Pero sabi ko nga, yung panlibang, kung ang hahanapin mong panlibang ay dito rin lamang sa lupang ito, temporal lang po yan. Pwede kang malibang, pwede kang malimutan mo yung problema, pero pansamantala lang yan. Magiging parang, ka pa rin, yung kanta ni sino ba yung kamanta nun? Ako ang nagwagi. Sino ba yung kamanta nun? Si Dulce. Pero ang totoo, siya rin pala ay sawi. Diba? Pwedeng ang tao maging masaya. Ganito gawin mo, ganito gawin mo. Gawin mo, pero pagka yan yung mga bagay, real talk lang. Pag yan yung mga bagay na panlupa din lang, ang sistema ng yung paghanap mo ng peace. Sabi John 14:27, peace I live with you. My peace I give unto you. Yan yung real talk. Kasi si Jesus talaga ang nagsasabi niyan. Ito sabi doon sa sumunod, not as the world giveth. Itong world, itong mundong ito, may ibinibigay din siyang peace. Pero yung peace na ibinibigay niya is hindi kagaya ng peace na ibinibigay ng Panginoon. So meaning, yung kalibangan, yung kaligayahan, kung ang anumang bagay na magdudulot sa iyo ng malibang ka, mag-enjoy ka, pero dito lang yun sa lupang ito, hindi po yun para din yung 3-in-1 coffee na sinasabi doon sa social media. Parang inaano ka lang, wow, sugar-free, ito, guilt-free. Pero yun pala, sa katotohanan, hindi rin pala totoo. Parang ganito rin yan mga kapatid. Napakapalad po natin kung talagang ang desire mo, ang hinahanap mong pagnanasa talaga
ay hindi sa mga bagay ng lupang ito, kung hindi manggagaling sa Diyos. Kung ang pagtitiwala mo, tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, kakontentuhan, kasi merong tao na, magkaroon lang ako ng milyon, kontento na ako eh. Pero pag andun na, wala rin. Kasi nga, itong flesh, itong physical, corrupted yan eh. Di ba? Yun yung sinasabi sa Galatians 7, di ba? Kung nag-invest ka sa physical, aani ka ng pagkasira. Kasi lahat ng mga bagay, real talk, lahat ng mga bagay sa physical is fading, corrupted, di ba? Masisira, perishable. Kaya yung pinag-aaralan natin, yung dating heaven and earth ay na under sa old covenant which is ang alam natin na yung old covenant ay palaging nakapokus sa physical temple, di ba? Physical earth, physical heaven, di ba? Tapos ano pa? Physical nation, physical city, Jerusalem, people of God. So maintindihan mo na ngayon kung ano yung sinasabing having their understanding darkened. So ang nagbibigay ng liwanag, yung salita ng Diyos. Pag naunawaan mo to, napakalaking role po kasi nito, kaya pinag-aaralan talaga natin ng husto eh. Ito po yung let us go unto perfection. Iwanan na natin yung pagkabata. Pumunta tayo doon sa paglago, pag-matured. Diba? Dahil yung ginawa ni Kristo Jesus, ang produkto noon, yung mga believers. We are His workmanship. Tingnan nga, Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship. Tayo ang kanyang produkto ng kanyang ginawa. Sa iba nga masterpiece. Diba? Created. So dito, pwede rin yung old creation. At alam natin na yung ating pinag-uusapan na heaven and earth, sa Genesis chapter 1, ay kinreate yung physical heaven and earth. And prophetically, sa Old Covenant, ang kinreate na heaven and earth is yung people of Israel. Physical temple na gawa ng tao. Unang pinagawa kay Solomon, which is nagsisymbol o nagpipicture kay Jesus Christ. Kasi si Jesus, gumawa din siya ng templo. At yun yung pinag-aaralan natin doon sa John chapter 14. Do not let your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I will go. Nung that time, sabi niya, pupunta siya sa bahay ng kanyang ama, pero gagawa niya tayo ng rooms. In my Father's house are many mansions. Diba? Pinag-aralan natin yung many mansions doon ay rooms, individual abiding ba, o abiding ng bawat isa. Pero hindi siya mapipicture ng kagaya ng physical kasi spiritual. So ito yon templo, ginawa. Pero dito, spiritual. Napag-aralan natin na yan po ay mga believers. Ang tinarbaho ni Christ, ang finished work ni Christ, yung krus. Kung papaano tayo pinalaya sa kasalanan. At para tayo sa ating pag-aaral doon sa Corinto ba yon, para tayo mabihisan ng tahanang mula sa Diyos. At para yung ating kahubaran, sabi nila, in that time, nagnanasa pa sila ng tahanang mula sa Diyos. So yun yung pinirepare ni Jesus, di ba? Having their understanding darkened. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi na darkened. So yung pag inunawa mo yun ang physical, yung ang understanding ay darkened, yung mga taong masasama, yung magugulo isipan. No. Yun ba yung mga insane? No.
Hindi mo pwedeng pagbasihan sa physical na pagkaunawa. Ang darkened doon ay walang due to the ignorance. Walang alam. Kaya hiwalay sila sa Diyos. Dahil yung kanilang isipan ay nagdilim. At ang nagbibigay lang ng liwanag sa isipan, walang iba kung hindi yung sinasabi sa John 6:63. Tingnan ninyo. It is the Spirit that quickeneth. Ano yung quickeneth? Nagbibigay ng buhay. So ano yung buhay na yan? Yung galing sa Diyos. Kasi salita sa bibig ng Diyos. The flesh profiteth nothing. Ang laman, walang anumang pakikinabang. Comparison, kung ikukumpara mo yung salita ng Diyos with His Spirit, compare sa mga bagay ng flesh, ay malaki diferensya niyan. Contrast nga yan eh. Di ba? Kasi ang Spirit is against the flesh and the flesh is against the Spirit. Galatians 6. Sabi diyan, the words that I speak unto you, o di salita ng Diyos. Lalo na sa ating panahon ngayon, kumpleto na salita ng Diyos. 66 books. Di ba? The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So kung ang salita ng Diyos ay espiritu na nagbibigay buhay, so makukonect natin yung alienated from the life of God, yung mga taong hiwalay sa buhay ng Diyos. Paano sila naging hiwalay? Kahit mabait pa sila, kagaya ng, babalikan ko yung sinabi ko kanina, kahit pa productive sila sa lupang ito, kaya hindi yun ang perimeter eh. Kahit napaka talented nila at mahusay silang magpayo, professional sila, marami silang nakakatulong sila sa aspeto ng pang-physical, pero kung wala ang salita ng Diyos, yun yung broken spirit. Agree po ba kayo? Kasi ang Bible ang nagsasabi eh. Inuunawa natin through the Word. So yun ang may broken spirit. Hindi yung tao masayahin. Dahil kayang ano ba yung artista? Si Robin ba yun? Sa Hollywood, yung maraming pelikulang nagawa, napakayaman niya, mahusay magpatawa. Williams, di ba? Ang husay magpatawa, tapos ano nangyari sa kanya? Di ba? Na ano siya? Nag-suicide ba yun? Bakit? Sa katotohanan, in reality, bagsak ang kanyang sa totoo lang. So, pero nagpatawa siya sa iba. Napakahusay niyang magpatawa sa iba. Ang galing niya sa pag-arte. Diba? Marami siyang napasaya. So, makikita natin, ang broken spirit is without the Word of God. Ganito po ibig kong sabihin. Direct to the point. Ang pinakamataas na antas na nagbibigay ng blessing, kalusugan, spiritually and physically, na-apekto ang physical, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang sikreto lang kung ito'y ninanasa mo, kung ikaw ay na-born again, meron kang appetite, kagaya ng isang sanggol, sabi ni Peter, na ninanasa ang salita ng Diyos parang gatas na ninanasa. So kung tatanungin niyo ako, ano, pastor, ang pinakamalakas o pinaka-positive na evidence na ang isang tao ay na-born again in the spirit, hindi sa flesh, ay meron siyang pagnanasa, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Pag kinonect mo yung John 6:63, isinilang kang muli, na-connect ka sa buhay ng Diyos through the Word. Lalo na sa doctrine of Christ, the gospel of Christ. Amen? A broken spirit drieth the bones. So makikita natin, real talk, ang pinakamataas na antas ng blessing ay ang salita ng Diyos. Ganon, dapat ang magdulot ng kaligayahan. Hindi sa senses.
Iba ang physical aspect, pero ang pangako ng Diyos, if you seek the kingdom of God and His righteousness, yung physical, yung pangkabuhayan, madadamay yon. Amen po ba? Bakit? Lahat tayong tao, walang exempted, nakakaranas tayo ng problema, pressure, stress. Hindi tayo pwedeng maging plastic. Hindi tayo pwedeng kumanta nung, ako ang nagwagi sa physical aspect. Naitago ko ang damdamin kung sabi. Natago niya. Di ba? Ang lahat ng tao, pagka ikaw ay nakapokus lang sa physical, magiging, the great pretender. Kanta na naman yon. Oh, yes, I'm the great pretender. Hirap naman nung gano'n, no? Magsasaya ka dahil nakawala ka na sa kasinungalingan. Amen? Bakit? Nakalaya tayo sa pamamagitan ng katotohanan. You shall know the truth, and the truth will set us free. Malaya na po ba kayo? Kaya huwag natin ipagpapalit ito, ha? No, ha? Pagka talagang nag-focus tayo sa pag-aaral at naunawaan natin yung language ng Bible, na ito po ay poetical, ito po ay may mga parang idiomatic expression, hindi mo na ito i-interpret in the physical realm. Sa spiritual na. Mauunawaan mo na. Kasi ang kagandahan sa atin, yung journey ng ating pag-aaral, mahirap kontrahin yun, yung the Bible interpret itself. Makikita mo, ipinapaliwanag niya kung ano talaga, sino talaga yung nagliwanag at nagdilim ang kaisipan. Ipinapakita niya kung sino talaga ang hiwalay at talagang nakakonek sa Diyos. Although, bagang nakita mo yung katotohanan, hindi naman tayo humahatol, ayaw nating maging mayabang, ayaw nating maging palalo. Pero sa totoo lang, nagiging maliwanag sa iyo na yung pinaniniwalaan mo, secured ka. Kasi ang basic at pinaka-foundation ng ating pananampalataya is salita ng Diyos. At hindi yung man-made theory. Alam niyo yung mga man-made theory, binura na nga ng Diyos yan kasi yan ay illusion. Pag sinabing illusion, shadow, hindi yan yung realidad. Ang kahirapan, dapat sa isang mananampalataya, pag na-renew yung mind niya, matitwist yung isipan mo na ang mas magiging totoo ay yung spirit of truth, which is the Word of God, rather than what we see, what we experience, what we feel sa buhay sa lupang ito. What we observe sa lupang ito. Hihigitan nung na-oobserbahan mo sa physical aspect, ang mas pananiniwalaan mo ay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya yun ang napakaganda. Kung bakit hindi ka na mahihirapan. Mahihirapan lamang ang isang tao kapag bata pa siya at hindi niya sinanay ang kanyang isipan sa lengguwahe ng Biblia, sa ibig ng salita ng Diyos. Na kapag naunawaan mo yung sinasabi, a merry heart, do it good like a medicine, ang unang-unang pinagaling sa atin ay yung ating espiritu, dahil yung ating espiritu ay namatay. Yung ating espiritu ay bumagsak. Di ba? Bunga ng kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, nung araw lagi tayong sa physical natin ini-interpret, ikinokonek sa ating physical aspect yung, by His stripes, ye are healed. No, spiritual yon. Sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, kinondemned ang sin in the flesh sa flesh ni Jesus. Kaya nagkawasak-wasak para ang tao ay gumaling. Ano yung gagaling sa tao? Makalaya siya sa nagbunga ng kamatayan, which is yung sin in the flesh. Nung dumating yung law, nagkaroon siya ng power at namatay ang espiritu ng tao. Pero nung tinapos ni Jesus yon sa krus ng Kalbaryo, kung maliwanag sa inyo ang gospel, is ang bawat sumampalataya ay resurrected na at meron na siyang buhay na walang hanggan, from mortality to immortality, at from darkened to glorious light, mula sa kadiliman patungo sa
kamanghamanghang kaliwanagan, marvelous light, di ba? Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Doon mo mauunawaan na makikita natin yung kagandahan na pinagaling yung ating espiritu. Kaya, yun din na sinasabi na kapag ikaw ay nasa new heaven and new earth na, yung spirit mo secured na, glorified, resurrected, and also nasa kingdom na ng kingdom of His dear Son, naghahari na si Kristo, yung spirit mo. Wala nang pag-iyak, wala nang pagluha, wala nang sakit. Kasi pinagaling na ni Jesus sa mga latay na tinamo niya, napunta sa kanya yung lahat ng curse at yung penalty. That's why yung inward man nasa new heaven and new earth na. At in our time, itong ating inward man ay nabihisa na ng bihis ng pagka-Diyos at nananahan na. At tayo na yung body of Christ at tayo na rin yung temple of the Holy Spirit. Tayo din yung temple made without hands. Ito yon, Church of Christ or body of Christ. Itong mga believers. Ang sabi ko nga, sino yung nakakapasok dyan? Yun bang sumisimba lang? No. Ang nakakapasok talaga dito, yung nagliwanag ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya ganun po tayo kasaya. Ganun po natin naunawaan kasi dumidepende tayo sa turo ng Bible. Na tayo isinilang sa pamamagitan ng gospel. Diba? 1 Corinthians 4:15 ba yun? For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. So sila yung mga born again, yung naunawaan ng gospel, hindi malabo ang gospel. 2 Corinthians 4:3-4, tingnan ninyo. But if our gospel be hid, ibig sabihin, hindi malabo, hindi ka natatalokbungan, kasi pag natatalokbungan, hindi maliwanag. It is hid to them that are lost. Natatalokbungan lang daw ang gospel kapag sila'y naliligaw. Pag mayroong talokbong, ano yung talokbong dyan? Yung law of Moises. Kasi nanggaling yan, pag binasa mo yan ng lubusan, galing yan sa chapter 3. Tara makita natin yung talokbong. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo sa pinangangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng espiritu. Ano yan? Yung tinta dyan is sulat is yung law na isinulat. Kung hindi ng espiritu. Yung espiritu dyan, through the gospel, ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato. So ano yung tapyas ng bato? Yun yung 10 Commandments na ibinigay kay Moises. Kung hindi sa mga tapyas ng pusong laman, ibig sabihin, sa pamamagitan na ng New Covenant ng ginawa ni Kristo. Tuloy, verse 4. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Yung daw ministry ni na Paul ay hindi na sa titik o sulat, kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. So minister na sila ng New Covenant at hindi na ng Old Covenant. Diba? Tapos, kundi ng Espiritu. Ito, pag sinabing Espiritu, dito yon, spiritual, New Covenant, Gospel of Christ. Sapagkat ang titik, pasin ninyo, ang titik ay pumapatay. The letter kills. Pag sinabing ang titik ay pumapatay, ano yung titik na pumapatay? Yun yung law. Kasi ang law of Moises is law of sin and death. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa kautusan, ang penalty is death. Kaya yung ministry ng titik, pumapatay. Kaya sabi ni Paul, hindi kami sa titik, kundi kami sa espiritu. Datapot ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yung ginawa ni Kristo, yun yung nagbigay ng buhay. Balikan natin yung Ephesians 4:18, di ba? Alienated from the light of God. Hiwalay sa buhay na yun. Paano hiwalay? Kasi nasa kautusan pa rin sila. Wala sila sa gospel. Wala sila sa ebanghelyo. So ang titik, kautusan, pumapatay. Datapot ang espiritu. Ano yung espiritu? Yung ginawa ni Kristo sa krus. Yan. Na tinapos na niya yung power of sin, kaya tayo, ang bawat sumampalataya ay nagkaroon ng panibagong buhay o
o na born again in the Spirit. So meaning, makikita mo yung ganda na yung sinasabi doon na ang titik ay pumapatay, law. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay, gospel. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato, malinaw na iyon ay law of Moses, ay nangyaring may kaluwalhatian, bagaman may glory, ano pat ang mga anak ni Israel, hindi raw makatitig sa mukha ni Moises. Nung si Moises umakyat sa bundok ng Sinai, nakausap niya ang Diyos. Yung glory ng Diyos, nag-reflect sa kanya. Kaya nung bumaba siya, hindi makatingin yung mga Hebreo, nagniningning yung kanyang mukha. Pero sabi doon, dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito ay fading, lumilipas. So yung New Old Covenant na law is fading, although merong glory. Kasi nga, physical. Ang glory ng physical, pansamantala, temporal. Kaya sabi dyan, lumilipas. See? Lahat nakapokus yan dyan eh. Tuloy natin, verse 8. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian? Ito na yung maganda. Ang pangangasiwa sa Espiritu. Ibig sabihin, compare mo yung physical at spiritual, laging mas malaki ang pagkakaiba, ang kaibahang dulot na pakinabang, glory ng Espiritu is forever. Walang katapusan. Ito, nagperis, nagbabanis, melted, nalusaw, nawala. Pero ito, mananatili. Amen? Tuloy natin. Verse 9. So, ang tinutukoy dyan, yung kaibahan, yung glory ng Espiritu, which is the gospel, at yung glory ng law. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay ito nang dahil sa kaluwalhati ang sumasagana. So, yung glory pa rin ang pinag-uusapan, yung comparison. Verse 11. Sapagkat kung ang lumilipas, fading, ay may kaluwalhatian, meron din siyang kaluwalhatian, di ba? Sabi ko kanina, yung pag ikaw ay naglibang sa mga bagay ng physical, nalilibang ka. Pero pansamantala lang. Mangyayari sa'yo, pagkatapos noon, balik na naman sa katotohanan, parang nagpipretend ka lang. Yung kinukuha mong kapayapaan, kaligayahan, temporal lang talaga yan. Kaya sabi dyan, sapagkat ang lumilipas ay may kaluwalhatian, kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, lalo pang nananatili, iba ang kaluwalhatian nito. So, kumpara mo yun, yung sinabi kanina, my peace I give unto you. Hindi daw kagaya ng peace na ibinibigay ng sanglibutan. Ito yun eh. Temporal. Okay? Tuloy, verse 12. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Ibig sabihin, bold si Paul. Even na marami ang nagre-reject, makinig kayo magaling. In that time, pinanindigan niya. At siya ay may buong tapang na patuloy pa rin niyang ipangangaral ang katotohanan. Although, sa paligid niya, maraming nagre-reject. Okay? Sabi diyan, yaman ngang mayroong gayong pag-asa, ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. Hindi niya ikahihiya. Diba? Sabi nga niya, hindi ko ikahihiya ang mabuting balita. Sapagkat talagang yun ang tunay na kaligtasan at kapangyarihan. Okay, verse 13. At hindi gaya ni Moises, eto na naman yon sa Old Covenant, na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsitingin sa katapusan niya ang lumilipas. Tinalukbungan pa nga niya yun eh. Tuloy, verse 14. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, nung isinusulat niya ni Paul, kausap niya yung mga Hebreo, sabi diyan, matitigas pa rin yung kanilang mga puso kahit na ipinapaliwanag na mas maganda yung dala ng Ebanghelyo ni Kristo kaysa sa manatili sila sa kautusan, sa lumang tipan na niluluma na, in that time, niluluma na eh. Sabi diyan, nagsitigas yung kanilang pag-iisip. Ibig sabihin, ayaw manampalataya. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa, pasinin nyo ito, pag binabasa ang matandang tipan, ano nangyayari? Ang talukbong
ay nananatili, ibig sabihin, nakakover pa at hindi nakataas, na dapat yun ay naalis. Kung kinuha nila at pinanampalataya nila si Kristo, yung Ebanghelyo. Di ba? So, ibig sabihin, dalawang aspeto ang makikita natin dyan. Yung nananatili sa kautusan, nakapakalungkot. Dito tayo nagpapasalamat po sa Diyos, nakalaya tayo doon sa kautusan na yun. Di ba? Kaya lang nakakalungkot na marami ang mas pinapahalagahan pa rin yun. Ano yun? Yung physical, na focus ng Old Covenant. Diba? Tuloy natin. Datapat hanggang sa araw na ito, kailan naman binabasa ang aklat ni Moises, ito yon, ay may isang talukbong. Huwag niyong aalisin yung isip niyo yung talukbong, na nakatakip sa kanilang puso. Ayan. So yan pong talukbong na yan yung sinasabi, punta ka sa 2 Corinthians 4, chapter 4. Ganyan ang pagbasa sa Bible para ma-interpret natin. Ano ba yung talukbong na yon? Kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, tanong, ano yung tumalukbong sa ebanghelyo para hindi magliwanag ang ebanghelyo? Yung Old Covenant, yung Law of Moses. Yung binasa natin sa chapter 3. Diba? Sa tuwing binabasa nila ang kautusan ni Moises, may talukbong pa na nakababa. Kaya hindi nakikita yung ganda ng ebanghelyo. Okay? May talukbong sa mga napapahamak. Yun ang danger doon. Sa kanila, mapapahamak sila dahil merong tribulation silang haharapin. In our time, naliligaw. Ayokong humatol. Mga kapatid, ayokong humatol. Na kung meron pang mga believers na nananatili sa kautusan, iniya-apply pa nila yung kautusan, ay may danger. Sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi galing sa akin yon, sa Bible. Sa panahon nila, mapapahamak pa sila dahil inignore nila yung ebanghelyo. Sa panahon naman natin ngayon, tuwing babasa, kung mananatili ka pa sa kautusan ni Moises, hindi mo aalisin yung kautusan, ano sabi? May talukbong. Pag sinabing may talukbong, lumalakad ka, maaaring mauntog ka, maaaring mahulog ka, kasi hindi mo nakikita yung nilalakaran mo. Walang liwanag. Verse 4, sinong naging dahilan kung bakit may talukbong? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Sino yung Diyos dyan? Minsan pag-aaralan natin po yung Diyos, yung small letter D. Yan po yung mga judges. Nagpasimula sa panahon ni Moises, doon sa Exodus, pagbabasahin niyo yung Exodus, ito yung kagandahan nung nagbabasa ka rin ng lumang tipan. Maiintindihan mo yung mga sinasabi sa bagong tipan. Kaya po hinihimok po natin na tayo mag-aral. No? Yung Diyos ng sanglibutan dyan, yun yung mga ruler na inilagay, nagpasimula na naging katulong ni Moises para hatulan, mag-judge sa mga usapin. Nagkakaroon kasi ng mga problema Yung mga Israelites, nung pagkalabas nila sa Egypt, hindi pwedeng hindi nawawala ng sila ng mga usapin. Ay nagsosolo si Moises. So nakita ni Jethro, pagod na pagod si Moises. Pagka siya yung nagpapayo, hinahatulan yung mga usapin ng mga Hebreo. In that time, nung sila mula lumabas sa Egypt, ang sabi ni Jethro, maglagay ka ng katulong mo, yung mapagkakatiwalaan mo, yung hindi masusuhulan, hindi korap, para maging katulong mo na may hahatol ng 10 grupo, 50 tao, 100, para hindi ka pagod. So, kumuha si Moises ng mga judges. Makikita niyo doon, yung judges na yun, tinawag silang mga Diyos. Bakit sila tinawag na gaya-tila ng Diyos? Kasi, sila yung mga magiging binibigyan ng karunungan ng Diyos para desisyonan, payuhan, hatulan yung mga usapin. Nanggagaling sa Diyos yung payo. Sa pamamagitan ng mga judges na itinalaga para silang Diyos. Yan. So yun din yung mga ruler, naging ruling class sa Israel. Kaya sabi doon, sila yung mga leader doon sa templo, sa usaping pang mga Hudyo, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Sino yon? Yung mga ruler sa Old Covenant.
system na nung dumating si Kristo, itong mga judges na to, itong mga ruler dito sa panahon na to, ni-reject nila si Christ. At ni-reject nila yung doktrina ni Kristo, yung ebanghelyo ni Kristo, which is yung kaharian ng Diyos ay spiritual. Ni-reject nila. Ayaw nilang iwanan yung kaharian ng lumang tipan, yung mundo ng lumang tipan. Yung age na tinapos ni Kristo, di ba, Christ is the end of the law. Di ba? Pinasa natin nung nakaraan, Hebrew 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ito yon, ay linuma yung una. Pag sinabing linuma, wala na to. Datapwat ang nagiging luma, so dito in that time, before AD 70, let's say, andito yung AD 70, after the cross, yung Old Covenant, nakatayo pa yung templo. Di ba? Kaya dito, sinulat yung aklat ng Hebreo, maybe mga AD 60 plus, ganyan. Nakatayo pa yung templo. Sabi dyan, ang nagiging luma, kasi naandito pa, nananatili pa, hindi pa bumabagsak, hindi pa nasusunog yung Jerusalem. Linuma niya ang una. Dapat ang nagiging luma ay tumatanda. So in this time, matanda na siya. Tumatanda at malapit ng lumipas. Kailan lumipas? Nung AD 70. So maintindihan nyo, sinulat yan, andun pa yung templo. Andun pa yung Old Covenant system. Okay? So ibig sabihin, malapit ng lumipas. Ganun po yung pagbabasa sa Bible. Kasi marami, ginagawa pa rin future yan. No. Sinulat po yan yung before AD 70, before na bumagsak yung templo, before na magkaroon ng tribulation sa Jerusalem. So meaning, makikita nating malinaw na yung mga religious leader, yung mga Pariseo, yung mga high priest, sila yung God of this world. Balik ulit tayo para medyo maunawaan nyo. Ang hirap nung dadaanan natin, hindi maliwanag sa isipan. Sino ang bumulag? Sino ang naglagay ng talukbong? Kasi ayaw nilang alisin yung kautusan, yung ministry ng death. Di ba? Ang titik ay pumapatay. Ayaw nila kasi, nireject kasi nila yung ministry ng Spirit ni Paul, yung Gospel of Christ. So, sila yung bumubulag na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya in this time. Sa panahon na to, malabo yung ebanghelyo. Hindi maliwanag. Kasi may talukbong. So, naintindihan nyo na yung talukbong. At naintindihan nyo na rin kung sino yung God of this world. Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito yung kanilang pag-iisip. Ang dahilan? Para daw, anong epekto? Para huwag sumilang, upang sa kanila'y huwag sumilang. Una, hindi manampalataya sa gospel. Pangalawa, huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian. Ibig sabihin ng kaluwalhatian, yung ganda, yung kung anong bisa ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay? So, pag tayo bumalik doon sa real talk na a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Hindi po yan sa Hindi po yan sa physical aspect Ang sabi ko nga, pag ang mga believers talaga makita yung ganda ng mensahe ng gospel sa New Covenant, yung let us go unto perfection, Ephesians 2 verse 10 muna. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun yung kanyang finished work, yun yung kanyang ginawa, yung kanyang tinarbaho, ang lahat ng sumampalataya sa kanya, merong mangyayaring kakaiba. Tayo yung produkto, sapagkat tayo ay kanyang gawa. Sino yung produkto? Mga mananampalataya. Sino yung gumawa? Si Kristo. Saan niya ginawa yon? Sa krus. For we are His workmanship. Ibig sabihin, tayo daw yung masterpiece. Yung mga believers,
Sila yung masterpiece. Sila yung produkto. At pag sinabing produkto, kamangha-mangha yung gawa o resulta ng pagkagawa ni Kristo, kamangha-mangha yung produkto. Created, dito na yon, new creation. Kaya if anyone is in Christ, kung ikaw ay talagang na kay Kristo, makinig kayo magaling, He is a new creation. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Andito ka sa New Covenant. Ang talagang nasa New Covenant, wala na dito. Bakit? Tinan nyo magaling ha? He is a new creature. Old things. Ito yung old things. Yung sistema ng Old Covenant, pass away. Lumipas na. Dapat, pag ikaw ay nasa new creation na, hindi na sa iyo to yung isip mo, lilimutin mo na to. Bagaman pinag-aralan natin, shadow, temporal, pansamantala, hindi talaga mananatili. Ang kaligayahan nito, pansamantala. Ang kapayapaan nito, may glory, pansamantala. Kasi nga, nakapokus yan sa flesh, sa physical, which is temporal. Sana naiintindihan niyo ako. Kumpara dito, na ito ay new creature, forever, hindi masisira, hindi matatapos, mananatili. Kung ikaw ay nandito na, never mo pang bigyan ng atensyon itong mga ginawa rito kasi tapos na yan. Pass away. Kasi tinapos na ni Kristo yung Romans 10:4. Dito natin maiintindihan yung mga talata. For Christ is the end of the law. Maliwanag po ba yon? Old heaven and earth. Old temple. Old nation. Physical people. Wala na yon. Kaya matatanggap mo ngayon dito na tayo na yung new heaven and new earth, new creature, new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Dapat maliwanag po yan. Ang kagandahan dito, mga kapatid, makinig kayo magaling. Although, mag-aaral ka, magtsatsaga ka, lalabanan mo yung flesh. Kasi ito, antukin to, pag pinag-usapan ay yung salita ng Diyos, walang gana to. Kasi walang against tong flesh sa spirit, sa salita ng Diyos, sa ministry of the Spirit. Ang gusto ng ating flesh, bumalik ka rito. Ganyan ang nangyari sa mga Hudyo. Kaya ayaw nilang tanggapin yung daladalang kingdom ni Jesus Christ na spiritual. At ang ninanasan nila, ito, kaya nangyari na yung krus, ayaw pa rin nilang bitawan. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 4? Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. Verse 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya, ang ganito tungkol sa ikapitong araw ay nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Verse 5, sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Verse 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nagsipasok o nangapasok dahil sa ano? Dahil sa kanilang pagsuway. Pag sinabing pagsuway, hindi sila nanampalataya. Verse 7, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pabagmatigasin ang inyong mga puso. Okay, kunin natin yung word na rest, kapahingahan. In my Father's house,
are many mansions. Sino yung kausap niya? Mga alagad. Ano sabi doon sa verse 1? Do not let your heart be troubled. Huwag magulimihanan ang inyong mga puso. Alam niyo, ang epekto kasi ng physical, dahil ito ay temporal, pansamantala lang, bagaman may glory, mayroong bisa, pero fading, pag ikumpara mo sa buhay natin sa lupang ito, kapag ang isip ng isang tao, ang hinanap niyang kapahingahan, kapayapaan, ay dito lamang sa physical, hindi mo masusumpungan ang tunay na kapahingahan. Kasi mapagkunwari, magiging mapagkunwari ka lang. Sabihin mo, enjoy, enjoy, enjoy. Sige, wala namang masama dun eh. Pero, pag dyan ka lang nakapokus, nagiging nadadaya ka. Kasi, lahat ng ito ay ilusyon lang, pansamantala lang. Pero, pag pumokus ka sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo, yung ikaw ay mag-mature, yung let us go unto perfection. Balik tayo sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Ano yung good works dyan? Gumagawa ka para dito, hindi para dito. Maraming mga tao, very productive dito lang. Pero dito, wala. Walang gana. Kasi hindi nakikita yung kagandahan, yung katotohanan, yung kaliwanagan. Pero sabi diyan, ito yung inihanda na ng Diyos, which God had before ordained that we should walk in them. Ito raw yung dapat nating lakaran. Kung ikaw ay born again, kung ikaw ay nilikha ng Diyos, dito ka nakapokus, ito yung nilalakaran mo. Yan yung mabubuting gawa. Pero kung mananatiling nakapokus ka rito, kaya sabi ng Colossians chapter 3, ituunin niyo yung mga pag-iisip sa mga bagay na panlangit at huwag sa mga bagay na panlupa. Paano maintindihan yan? Kasi ito, pansamantala. Ito, eternal. Tingnan niyo ito. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Sa pamamagitan ng laman ni Jesus, yung pagkakaalit ng Gentiles, kasi dati ang Gentiles ay hindi kasama sa Jerusalem, sa temple, wala rito ang Gentiles. Pero dahil sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus, pinagkasundo na niya. Kaya sabi doon, inabolish yung kautusan para mawala ang hadlang, ang pagitan, ang division sa Gentiles at saka sa Hebreo, sa mga Hudyo, inabolish yung mga palatuntunan. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin yung mga Hebreo at mga Gentiles sa kanyang sarili ang isang taong bago. Makinig po kayo magaling. Di ba dito, ito yung people of God, Israel literal. Dito, ang people of God, Gentiles at saka Jews, pinagsama na. Nung na-abolish yung law, itong old man, lumang pagkatao, yan yung lumang pagkatao. Ngayon, meron ng new man for to make in himself, sa pamamagitan ni Kristo, dun sa dalawa, magkaroon ng bagong tao. Twain, one new man. So, making peace. Hindi na nagkasundo na kasi, di ba noon, bawal makipag-usap ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Pero dito, sa New Covenant, dito na tayo kalakip. Kaya kasama na tayo sa New Heaven and New Earth. Dito, ang New Heaven and New Earth, yung binasa natin sa Isaiah, sa Deuteronomy, na ang mga Israel ay tinawag na Heaven and Earth, na-perish na to, nag-pass away na to, dahil sa krus, dito, ang New Heaven and New Earth, ay ang mga Gentile ka man, tayo man, at maging yung mga Hudyo noon, sila'y iisa na, sila'y isang bagong nilalang, isang bagong tao, new man. Dito, old man. Ito yung
new man. Paano tayo naging new man? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa gospel. Bakit? Kasi inabolish na yung nagpahiwalay. Kaya masasabi natin na yung dating heaven and earth, which is the physical Israel, yung old man, tapos na, pass away, di ba? Kasi sabi dyan, abolish yung mga ordinances, tapos nagkaroon ng new man, na yung dating hindi magkasama sa body of Christ, sa church, ngayon magkasama na. Sila na rin ang body of Christ, sila yung new man, new creature, new temple, yung mga verses, di ba? New temple, sila yung nation, holy city, yung mga believers ni Christ. Sana habang tumatagal, nagiging maliwanag sa inyo, naiintindihan mo na ngayon, yung mahirap unawain natin noon, na yung new heaven and new earth is future. At ang mapupugnaw, yung sinasabi sa, balikan natin yung 2 Peter chapter 3, verse 10, "But the day of the Lord will come as a thief in the night." So, nasabi ko na sa inyo kung ano yung day of the Lord, yung judgment sa nation Israel. "In that which the heavens," yan na yan, the heavens, mapapasin niyo, yung heavens dyan is with S, "heavens shall pass away with a great noise." So ano yung heavens dyan na magpapass away? Di ba ito? Yung old heaven and old earth, yung physical Israel, nag-pass away sila. Di ba? Shall pass away with a great noise, and the elements, yun yung ano eh. Pag sinabing elements, yung lahat ng mga nakapaloob doon sa old covenant, and the elements shall melt with fervent heat. Kaya yun ay nag-apoy, pinugnaw. Ang interpretation natin, makinig po kayo magaling, ang interpretation natin nung araw, physical earth. No? Ang tinutukoy po dyan is, yung, sabi dyan, "The earth also and the works that are therein shall be burned up." Nung araw po kasi, nag-drawing po ako niyan, no? Ako po yung nag-aaral sa Bible School. Yung sa Revelation, dinrawing ko po yan, pati yung mga heavenly, yung earth, yung araw, yung buwan, yung mga bituin, ay pinalitan. Tapos pinalitan ng, dinrawing ko dito, ito yung dating, yung old heaven and earth. Dito ang idinrawing ko naman is yung bagong earth. Physical din. Pero pag pinag-aralan natin sa Bible, is yung new heaven and new earth, tayo yon, new creation. Yung temple of Christ, tayo ang temple ng Holy Spirit. Tayo rin yung body of Christ. Tayo din yung tayo din yung royal priesthood. "For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people."